Good day everyone, samantalang lupalop ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At samantalang lupalop ng kontinente, good day po sa inyong lahat. Especially mga OFW under ng community of Tikram. May love shoutout po sa inyong mga mom and sir, this is Kuya SMB. Sa mga hindi po nakasubscribe, please don't forget to subscribe to this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. And of course, point na ito notification bell para lagi updated sa ating mga bagong upload. Well, ating pag-uusapan yung revelasyon na yung mga katikramers, bakit hindi pa rin tinitigilan ng mga aswang ang paninira kay Tatay Tikram punto por punto. Alam mo makailang mga katikramers, ginagawa nila ang lahat para masira si Tatay Tikram. Ginawa nila na ginamit nila ang bata na si Dave para yun ang maging susi na masira si Tatay Tikram. Dahil kung hindi si Dave pumunta sa kanila, wala silang maibabato na paninira kay Tatay Tikram dahil alam naman natin na ang ginagawa ni Tatay Tikram ikakabuto at ikakaganda lang naman sa kanyang maging record, reputasyon, sa kanyang pagkatao at makatulong sa ibang tao. Alam niyo mga ka-idol, mga ka-Tikrams, ang ginagawa ng mga bashers ni Tatay Tikram, kinikwento nila sa mga tao simula ng pagsimula ni Tatay Tikram dito sa social media. Yung wala si Tatay, nung walang-wala pa si Tatay Tikram, hanggang nagkaroon na ngayon at naging yumaman na daw ngayon punto por punto. Ang tanong ng mga supporters, nagtatanong ba sila regarding po doon kung paano nagsimula si Tatay Tikram? Kung ano man ang naabot ni Tatay Tikram ngayon dahil po sa kanyang pagpupursige, pagsisikap. Hindi lang naman si Dave ang kanyang i-content noon. Nagpasalamat na lang si Dave sana dahil siya na ang kinontent na nag-aal siya ng mga gulay doon sa bangketa sa Divisoria. Naging viral ito. Yun ang dingdaan kung bakit nakilala niya si Tatay Tikram at of course si Dave Manalastas. Wala kaming pakialam kung ano man ang naging kung paano nagsimula si Tatay Tikram na naging vlogger siya ngayon. Dalang punto dito, ano ang dahilan ninyo? Bakit sinisiraan nyo si Tatay Tikram punto por punto? May makukuha ba kayo? Lahat ba ng mga supporters at sponsors ni Tatay Tikram mapupunta ba sa inyo? Yung pong katanungan doon ni Kuya SMB. Dahil alam niyo mga ka-idol, pabalik-balik na lang yung mga issue ang ginagawa na nila. Kagaya yung dalawang lalaki na yan, hindi ko na i-mention ang pangalan, pero siguro alam niyo na kung sino tina-target ko. Paulit-ulit na lang. Money involved ang kanilang lagi pinuputak. Wala kayong karapatan kung si Tatay Tikram ang bibigyan ng mga sponsors para kay Dave. Dahil alam naman ng mga sponsors na si Dave noon is under ni Tatay Tikram. Ganun lang po doon mga katikramers, yung kay Kuya SMB. Na isama dito iba't ibang revelasyong issue na hindi na sana sakop kay Tatay Tikram. Mas nagrereklamo yung mga bashers na bakit daw iniba yung itsura nila kasi deserve nyo naman yan deserve nyo na bastusin ng mga tao na napakakapaligid sa inyo dahil unang-una kayo din naman gumawa na huwag kayong respetuhin ng ibang tao. Kung gusto nyo magparespeto ng ibang tao, dapat magrespetuhin nyo rin yung sarili nyo. Yun po ay yung the best way. Magparespeto po kayo. Kasi kapag marespeto kang tao, kung sinong nakakapaligid sa'yo, pamilya mo man yan, ibang tao man yan, kapag nakikita ka karespeto kang tao, narespetuhin kanila punto por punto. Kaya huwag kayong magrereklamo. Kasi yung ginagawang vlogger under ni Tikram, pinagtatanggol lang namin Tatay Tikram, dahil ayaw namin masira ito. Dahil alam namin yung target niya, ang purpose niya, ay ito hindi kakasama ng ibang tao. Ito yung makakatulong sa ibang tao. Ganun lang po dun mga katikramers. Yung kay Kuya SMB. Kasi ang iba doon, maraming mga kuda. About sa mga puro sponsors, puro money involved. Di ba nakakasawa na po? Nakakasawa na. Pabalik-balik na lang. Kahilig kayong manggawa-gawa ng kwento. Kaya why na ginawa sa inyo yun yung
tabingi or whatsoever sa pagmumukha ninyo. Dahil puro kayo kasinungalingan. Dinadagdagan nyo yung mga issue nyo para lang masira ang isang tao. Huwag po tayo magtaka, mga katikramers. Pero huwag kayong don't worry. Maraming nagmamahal kay Tatay Tikram. So ngayon, may mga project siyang ginagawang dito sa kanyang charity. Magpasalamat lang po tayo kahit papano na kahit under of issue ang ating founder, nandun mayroon pa rin nagmamahal, nagtitiwala sa ating founder na si Tekram. Ganun lang po doon. Doon po ang the best way na natin. Yun ang ating sandata. Kahit anong paninira ko ay Tatay Tekram, nandoon pa rin yung tiwala ng mga supporters buong buo. What I said before, solido na ang community nito. No one can destroy, no one can hindrance. Ako namang mga plano ni Tatay Tekram, maintain na may ayos. Actually, maayos naman ito eh. May lumabas lang na minahal ni Tatay Tekram na they could not expect din ng karamihan na yung palang ugali niya. Ayun yung sinatawag niya si Dave. Na kasi ang iniisip ni Tatay Tekram as a son, hindi ibang tao. But ang ginagawa niya, pagdidisiplina kay Dave, ginagawa ito ni Dave ng masamang kahulugan. Why na nagkaroon siya ngayon ng issue? Plus, involved money. Yun po yun ang main toss ng issue sa nangyayari ngayon. Mga Tekramers, ganun po. Kaya pero sa mga followers, supporters ni Tatay Tekram, don't worry. Maraming nagmamahal kay Tatay Tekram. We are soldier, marami kami dito na magsasabi sa inyo na ma-maintain, may ayos ang community na ito, na mapanatili, maging matatag ang ating founder. Lahat na lang ginagawa ni Tatay Tekram, ginagawa ng issue. Pati yung pagsanib pwersa ng dalawang vlogger, Sing Kalingap, Rap, of course, Bal Matubang, Tatay Tekram, Kalingap community and Tekram community, nagsanib pwersa, ginawa nila ng issue. Why daw si Tatay Tekram sumanib pwersa sa mga Kalingap? Dahil bumaba na daw ang rating kung sa TV, rating. Dahil daw marami nang lumimbag na mga supporters pupunta kay Dave. It is a fake news po. Puro po yung kasinungalingan. Ang makitid ang isip na nadala ni BJ sa kanyang deliberation, sa kanyang zigwi, sa kanyang pananalita, nandun, yung hindi nakakaunawa ng sitwasyon. Nandun sa kanila. Hayaan nyo na. Importante, marami pa rin tayo. Marami pa rin nagmamahal kay Dave. O kay Tekram. Yes, may nagmamahal din kay Dave. Lahat kayo. Sa mga supporters ni Tatay Tekram. Minahal nyo si Dave noong before. Kasi, kapag mahal natin ang isang tao, i-accept po yun natin. Halimbawa na lang yung magkaroon ka ng relasyon, yung karelasyon may anak, siyempre, mahal mo yung nanay, siyempre, mamahalin mo rin yung anak. Ganun po. Why minahal nyo si Dave? It's because mahal nyo si Tatay Tekram. Si Tatay Tekram, as a son of, as a father of Dave as a son of Tatay Tekram, yun po ang dian kung bakit minahal nyo si Dave. Itinuring nyo din na pamilya ni Dave o ni Tatay Tekram si Dave. Okay? So, ganun lang po doon yung way. Pero, hindi expected ang karamihan na may ganong attitude pala si Dave na pagdidisiplina ni Tatay Tekram kay Dave, ginawang masamang kahulugan niya. Yun po. Tapos, parang I observe also na paano magsalita si Dave, tapos naharap sa camera, is parang yung pride niya nandun. Pero, what I said, na kung ano mga plano nila, kung ano mga baging pride ni Dave sa sarili niya na magsusuri si Tatay Tekram, siguro malaw mangyari yun. Bakit si Tatay Tekram mahimingi ng sorry? Wala naman siyang kasalanan. Tama po? Wala si Tatay Tekram kasalanan.
Para sa kanila, yung mga sinasabi ni Dave, ginawa nilang masamang kahulugan, it's part to discipline sa bata. Ba't ginawa nilang kahulugan? Regarding po dun sa money, normal lang po dun na hindi naman pwede i-direct kay Dave kasi alam naman ng sponsor na tinuring ni si Tatay Tekram na as a father of this child, itong bata na to, si Dave, nagpapadala kay Tatay Tekram, hindi din na direct, at saka channel ni Tatay Tekram ito, di ba? Ganun lang po ang nangyari, kaya doon po nagkagulo-gulo na. Ewan ko kung sinong mga wakwak ang laging nakausap ni Dave, nasa poder pa si Dave ni Tatay Tekram na brainwash yung bata. Na-brainwash yung bata. Kaya yun po ang nangyari ngayon. Nagkagulo-gulo, tapos nagrereklamo sila kung babanggain sila. Sabi kasabihan, ito ang kasabihan, huwag gawin sa ibang tao kung ayaw gawin sa iyo. Ganun lang. Kung anong ginagawa nyo kay Tatay Tekram, yun yung ginagawa ng mga soldier. Ay, ng mga vloggers. O di, kasi kung hindi daw sila gumawa ng hakbang, paano na daw si Dave? Pwede yan kayo gumawa ng hakbang in proper way. Hindi na rin sisiraan yung tao. Pinaglalaban nyo si Dave, ay pinaglalaban din namin si Tatay Tekram. Ganun lang po doon. At least nasa tama kami. Kayo nasa mali. Kasi parang kinikonsinti ninyo na tama yung ginagawa ni Dave. Na proseso ni Tatay Tekram to discipline sa isang tao, ginawa niyang masamang kahulugan. It means, hindi si Tatay Tekram tinuring niya bilang isang ama. Ganun lang po doon. But si Tatay Tekram itinuring si Dave bilang isang tunay na anak. Panganay na anak. Ewan ko kung may ganung tao dyan, makikiti ng isip, kagaya kay Brad BJ, na ewan ko bakit na nasa isip niya na pangunahan si Tatay Tekram, na may ayos. Kasi kung yung ginagawa mo na may ayos, hindi magkakaayos, lalo ito magkakagulo. Social media to, Brad Pitt, o sino Brad Jose. Social media po ito. Okay? Kasi lahat tayo, every vlogger may kanya-kanya yan opinion sa napapansin, sa obserbasyon, at sa nakikita. Ganun lang po dun. Ang problema sa inyo dyan sa kabila, lahat ng mga sinasabi dito sa aming part na ito'y tama, minamasama nyo. Okay? Minamasama nyo. Tama ba kung Tagalog o minasmasama nyo punto por punto? Ulitin ko po ay yung mali, hindi pwede maging tama. Accept na lang ni Dave kasi kahit naman sino, kahit dito sa amin, paano magpapa ko before mag-discipline, pinapalo kami. Kahit may batas na ngayon na bawal paluin, like mapakasama kay child abuse. But kung medyo matigas ng ulo, why not? Isa mo, wag naman sobrang sakit na may pasa na yung katawan ng bata. Mali na din po yun. Pero however, kung yung way lang, yung win lang yun ang makakapagdisiplina ng bata, yung sinasabi ni Dave na pinapalo siya, it's part. Hindi yun masama. Kasi kung wala tayong sinasabing penalty sa mga bata, na kung wala tayong binibigyan na takot sa kanila, paano sila idisiplina, walang mangyayari. Magiging spoiled yung bata. Ngayon si Dave, hindi siya tumatanggap na dinidisiplina siya ng tao. Yan spoiled. Ini-spoil yung si Dave. Alam nyo na mali si Dave, pero ini-spoil nyo pa rin. Tingnan nyo ngayon, lumaki ang ulo. Lumaki ang ulo ni Dave. What I mean, umiral yung pride ng bata. Dahil sa kulang sa pagdidisiplina, kulang sa pagkokontrol, paano disiplinahin ang isang bata. Puro kayo kuda dyan pinagtatanggol nyo si Dave. Yung pera lang si Dave ang pinagtatanggol. Yung tanong ko, however, kung si Dave, kung
nag-alsa din doon sa bangketa. Tapos nakita mo Brother Jose, nakita mo dyan DC, nakita mo dyan Unggoy. Oh, tutulungan nyo kaya? Di ba hindi? Kasi wala kayong mapapala. Kaya si Tatay Tikram, kahit not enough yung tulong niya, yung ginawa niya, giblog niya si Dave. At least, kahit papano, hindi man niya maibigay fulfillment, yung tulong para sa bata, may taong susuporta sa bata. Yung pang ginawa ni Tatay Tikram na binablog si Dave. Tsaka wag niyong husgahan din. At wag niyong sasabihin na walang karapatan magsabi ng walang utang na loob. Pwede si Tatay Tikram magsabi kay Dave niya. Pero kayo, wala kayong karapatan manumbat kung ano ang nagawa ni Dave kay Tatay Tikram. Kasi, uulitin ko po, kung ano ang nagawa ni Dave kay Tatay Tikram, kulang pa po yun. Kulang pa. Kulang pa. Kayo, sa inyong ina, yung ina nyo nagpaanak sa inyo, lumaki kayo, nagkaroon ng trabaho, nagpinapadalhan kayo. May karapatan ka bang sumbatan ang iyong ina sa inyong naitulong sa kanya? Wala. Kulang pa yun. Sa 9 months, sa pagbubuntis mo, dinadala kang sa pagbubuntis nyo, sa mga nanay dyan, hanggang sa pinanganak ka, inalagaan ka, hanggang nagkaroon ka ng isip, hanggang nandyan ka na kung saan ka man ngayon naroroon. Same lang din po yun kung anong nagawa ni Tatay Tikram. Si Tatay Tikram ang naging tulay, naging daan na makilala niyo si Dave. Kasi lahat ng nasa likod ni Dave, supporters niya ni Tatay Tikram before. Na brainwash lang yung mga kurimaw na inggit kay Tatay Tikram ngayon. Paano mo SMB nasabi na same lang? However, kung si Tatay, si Tatay Tikram, hindi binidyo si Dave na nag-aalsa doon, hindi tinulungan, hindi ginawa ng content, makikilala nyo kaya siya. Hindi, di ba? I-big check yun. Total, wala kayong karapat magsabi ng same lang yun kasi binablog naman si Dave. Hindi yun. Hindi doon ang sukatan ng pagkukwenta ng iyong naitulong. Kulang yun actually. Kulang. Magpasalamat na lang po kayo sa mga followers, supporters ni Tatay Tikram. Dahil maraming naawa kay Dave that time na kailangan pa niya ng tulong. Pero wag niyong isumbat din na kung ano ang mga na-receive na blessings ni Tatay Tikram noon na nasidid na sa poder pa niya, wag niyong sabihin na kay Dave yun. Kasi una-una, kung ano mang na-receive ni Tatay na blessings from the sponsor, swerte niya. Ito, ibigay mo kay Dave. Total, ang pinaplano lang naman ni Tatay kung may pera para kay Dave, I think, siguro, iniipon niya to for his future. Iniipon niya to, na pera na to, para sa kanyang bukas. Dapat lagi ang iniisip ni Dave na kung sinong taong tumulong sa kanya na walang-wala siya, dapat hindi siya bumitaw doon. Kasi kung sino man ang taong tumulong sa kanya, kinuha siya dahil mayroong yang interest, sa sariling interest na pinapakinabangan lang siya. Yun lang ang hinahabol doon. Kung wala yan, kung hindi nila si Dave, magagamit, ganyan kaya kamahal nila si Dave, hindi. Totoo lang, hindi yun. Kagaya kay DC, kinuha lang nila si Dave dahil alam nila na, akala nila na,
kunin natin si Dave kasi maraming nagmamahal kay Dave mga sponsor. Baka natin makuha natin. Di ba yung mga ganong eksena? Ba't nagkamali sila doon? O sa inyo na si Dave pero nandito still pa rin kami kay Tekram. Hindi kami maawa sa dahon. Dito kami sa maaawa sa ugat. What I mean, hopefully maintindihan nyo what I mean. Dito kami maawa sa ugat. Kasi yung ugat, that is the source na mapaayos yung dahon ng kahoy. Si Dave dahon lang yan. Anytime pwede yan matanggal pwede yan manhina. Pero si Tatay Tekram, this community, kahit anong hangin pang dumapo, anong bagyo pa naman ang dumating, Tatay Tekram is Tatay Tekram pa rin. No one can destroy, no one can hindrance dahil matibay ang ugat na ito. Yung ganun, matibay ang puno. Nakaugat na. Ganun lang po doon ng mga Katekramers yung kay Kuya SMB. Kasi sila paulit-ulit na lang kung paano si Tekram nagsimula, paano si Tekram kumita ng malaking pera dahil daw kayo, anong paki nyo dun? May paki ba kayo dun? Hindi kung naiingit kayo kay Tatay Tekram, di kayahin niyo siya kung paano siya mag-vlog. Ang problema, walang tangkilik Tagalog. Walang sumubaybay o nang tiki, ang Tagalog. Tumatangkilik. Tama. Nakuha ko rin sa wakas mga Katekramers. Medyo sorry po kasi not totally hindi masyadong Tagalog. Bisaya man ba? Tumatangkilik. Di ba? Nakuha ko rin na. May tumatangkilik. Kaya maraming tumatangkilik kay Tatay Tekram. Kung kayo, siguro, I don't know. Mahirap na magustuhan ng tao. Di ba? Ganun lang po doon mga Katekramers yung ng iskwento kung bakit yung revelasyon ng issue na to is hindi nawawala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin, anong magiging big reason nila bakit nagagawa ito nila kay Tatay Tekram. Ganun lang po doon. Dapat yung mga ganung way na, example, sabi nila, ay ikakaganda lang nito is mag-usap yung dalawa. Nag-usap bla bla. Paano proseso? Nag-held ng place si Dave. Yung gusto naman ng kabila si Tatay is sa lugar kung saan siya nakatira, di ba? Wala problema yun. Kasi it means, welcome si Dave bumuwi. Ang inaantay lang din, surely ako inaantay lang dyan ni Tatay Tekram, yung kay Dave, yung pakumbaba ni Dave sa kanya. Totoo yun. Na humingi si Dave ng sorry kay Tekram. Yun ang inaantay niya. But umiiral si Dave na sa ibang lugar sila magkwento, bablan siya. Bakit kailangan pa ba dun? Kung ikaw nagkaroon ng sala, bakit hindi kang pumunta dun sa kanila? Hindi man siguro si Tatay Tekram tanga na susundin yung gusto mo. Na kung saan gusto mo makipagkita, makipag-ayos, hindi ka naman ibang tao. Hindi ka naman tinuring ng ibang tao nila eh. Kahit ikaw nagkasala, papupuntahin ka pa kaya sa bahay nila? Hindi na, di ba? Para magkaayos, ikaw pumunta doon. You are alone. Kasi ikaw alone ang umalis, alone ka rin pumasok doon. Labas mo na social media. Ang gusto naman ng Makurimaw, kasama daw sila. Bakit? Ano bang papel nila sa community na ito? Sa bagay, may papel sila eh. Garapata sila sa community na to. Tama ba ako? Garapata sila. Sila yung destroyer. Destroyer sila. Sila yung nakaka-hindrance kung anong mga plano. Sila yung kung sa puno, kung sa bahay, sila yung anay. Dahan-dahan nila inaanay ang bahay hanggang ang bahay ay masira. Ngayon, problema nila, dahan-dahan nilang inaanay, may pang-spray naman na masugpo yung mapatay yung anay. Ganun lang po doon, mga Katekramers.
Wala silang magawa. Dahil maraming nagmamahal kay Tatay Tekram at saka maraming nagbibigay lakas para mapanatili ni Tatay Tekram of this community sa tulong din ng mga vloggers na nagmamahal sa kanya punto por punto. Sa mga nandyan, mga Tekramers, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog and point on notification bell. Of course, mega love shout out sa OFWs under yung Tekrams community, and sa mga nagmamahal ka Tatay Tekram, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy na po ito. Tuloy-tuloy na po ito. Dito kami kakampi nyo. Magkaisa tayo. Sunugin ang ayaw kay Tatay Tekram. Gano'n lang po. What I mean sunugin, sugpuin. Na kahit anong banat nila, kahit tatakit paninira, hindi yan sila magwawagi. Hindi sila magwawagi. Anyway, hanggang dito na lang tayo mga Tekramers. Salamat. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pak na pack and full na full. And don't forget to subscribe again, atin to. Sana may tema ko mag-live, but kasi may mga pasyente, mag-live ako, sometimes may kailangan na may mag-assist. Diba? So, mahirap kontrolin. Pag magla-live ako, sometimes mawala, off, on. So, wala. While sa gabi naman, yes, wala puro walang slot. Walang slot talaga. But ito na lang at tayo po, almost premiere na lang po tayo. Sana balang araw, maayos din itong schedule ni Kuya SMB. Kahit paano magkaroon tayo ng communication, magtanong tayo kay Kuya SMB while nagkakwento dito sa social media. Anyway, ganun lang po doon mga Katikramers, salamat. God bless. Sana sa mga nandyan, sa mga bagong pasok sa akin, sa inyo to. Hanggang sa muli po sa inyo. God bless. Ingat-ingat kayo lagi. Love you all.